chicken sopas. Ito yung creamy. Nilagyan ko pa to ng nilagang itlog. Simple lang, di ba? At ipapakita ko sa inyo kung paano ko to ginawa. Tara! Okay na itong mga ingredients natin. Meron na tayong chicken, elbow macaroni, may chicken broth na rin tayo, repolyo, celery, carrot, may evaporated milk na rin, sibuyas, bawang, asin, ground white pepper. Meron din tayong butter dito. At kung meron kayong nilagang itlog, pwede natin yung ilagay. I-prepare muna natin yung mga ingredients. Carrot. I-dice lang natin ito. Pagdating sa pag-dice ng carrot, depende yan sa laki. Kapag yung carrot ganito kalapat at kalaki, hinahati ko muna sa gitna para mas madaling hiwain. Pwede rin yung hatiin sa gitna yan. Ang idea dito ay i-dice natin yung carrot, pero hindi naman kailangan na perfect dice yung gawin natin. Dahil nga kung perfect dice, dapat talaga, di ba, square na square yan. Saka natin hihiwain. Para nang sa ganun, tuloy-tuloy yung paghiwa natin. Mas mabilis, saka mas madali. Ganun din yung gagawin natin dito sa mas makapal na part. Pero ang ginagawa ko dyan, yung gilid muna yung hinihiwa ko. Gawin lang natin yung same step dun sa mga carrot na nandito. Hiwain lang natin or i-dice lang natin ito. So yan, ready na to. Itatabi ko lang muna at i-prepare natin ibang mga ingredients pa. Next naman, itong celery. Itong celery yung kailangan natin dyan pareho. Yung celery stalk o yung tangkay, pati na rin yung mga dahon nito. So dito muna tayo sa dahon ha. Itong dahon ng celery, okay na okay ito na magpalasa. Sa sopas, perfect din yan. Lalong-lalo na kapag nagluluto kayo ng pansit. Nako, panalong-panalo. So pagdating dito para mas madaling hiwain, tinitiklop ko yan ng ganyan. Then, tsaka pa lang natin hihiwain yung dulo. So pagdating sa paghiwa, maninipis lang ha. Isang hagod lang, marami na tayong nahihiwa. Mas nagiging mabilis yung trabaho natin. Tingnan nyo, di ba? Para sa akin, okay lang yan. Kung hindi pa rin kayo kontento, daanan nyo na isang beses pa. Yan, balikan. Para okay na. Yan. Ito na yung dahon ng celery. Okay? Pagdating sa stalk, ganyan lang yung kailangan natin gawin. Pagkahiwa natin ng manipis, actually, yan na yun. And again ha, may option kayo dito sa celery leaves na hindi gamitin sa sopas. Kung balak ninyo magpansit, itabi muna ninyo yan at gamitin ninyo para sa pansit. Next naman, repolyo. Pagdating sa repolyo, hindi natin ito lalahatin ha. Hatiin ko muna sa gitna. Itatabi ko muna yung isa at ito yung gagamitin natin. Siyempre, hindi pa rin lahat. 1/4 lang. Pagdating sa repolyo, makikita ninyo itong matigas na part na yan, di ba? So, ang gagawin ko, hahatiin ko pa yan sa kalahati para mas madaling tanggalin. Gawin mong 1/8, di ba? Para may mas control tayo. Tapos, ikutan ninyo ng kutsilyo yan. Ayan. Para lang matanggal natin yung matigas na part. Depende sa repolyo yan. May mga variety na talagang ubod ng tigas yung gitnang part na yan. Pero kung sa inyo, kung sa tingin ninyo okay na, hindi ganun katigas yung gitna, pwede naman ninyo isama. At pagkatapos nga, islice na natin itong repolyo. Pahaba lang na ganyan. Ang importante dito, manipis lang yung pagkakahiwa natin. Mas maganda pa kung manipis, diba? Bahala kayo kung gusto nyo manipis na manipis. Ayos lang. Ginagawa ko lang to para ipakita sa inyo na okay lang kahit anong kapal. Huwag lang yung sobrang kapal na ganito. Kailangan talaga natin na hiwain pa. So guys, okay na yung repolyo natin. Itatabi ko lang muna. Next naman, sibuyas. Para sa akin, kapag sinabing sopas, yung sibuyas dapat either puti or dilaw. Kung pula yung meron kayo, yan ang pinaka-last option natin. Kasi nga, di ba, yung sa kulay, yung pulang sibuyas kasi, kapag hiniwa natin ng pinong-pino, tapos ginisa, tapos hinalo natin sa dish na kulay puti, humahalo yung kulay, no? Nagiging purple pati yung sabaw. Yun lang naman yung reason ko. Pero pagdating naman sa lasa, walang problema. Pwede naman kasing gamitin yung pulang sibuyas kung lasa lang hinahanap natin. Kung hindi pa rin kayo kontento dun sa laki ng sibuyas, edi pasadahan pa natin ulit. Para sa akin, okay na to. Tabi na natin yung bawang naman. Pagdating naman sa bawang, mini-mince natin yan. So meron tayong 3 cloves ng malalaking bawang dito. Nasa sa inyo kung gaano karaming bawang ilalagay. Kung ayaw ninyo maglagay ng bawang sa sopas, okay lang din yan. I-crush nyo lang muna yan na katulad nito. Or gamit kayo ng almires. Paghiwa, dadahan-dahanin lang muna natin yan. Gamit ko dito yung dulo lang ng kutsilyo, ano?
Sa ngayon ha. Ngayon, once na ma-chop na, ito na. Pwede na natin itong isiso. Tapos ulit-ulitin lang natin hanggang sa makuha na natin yung laki na gusto natin dito sa bawang. So since gusto natin dito minced, ibig sabihin sobrang nipis, edi ulit-ulitin lang natin. Yan, para sa akin okay na to. Tatabi ko lang at mag-umpisa na tayo magluto. Kailangan lang muna natin i-melt itong butter. Itong butter ay panggigisa natin ha. Naglalagay din ako ng konting mantika dito. Para nung sa ganon, hindi kagad masunog yung butter. May kinalaman yan sa tinatawag na smoke point. Ang butter kasi mas mabilis na nasusunog yan kapag niluto natin sa high heat. Kaya ako naglalagay ng mantika para may katulong to na mag-resist dun sa high heat. I'm sure yung iba sa inyo nakaranas na nun, ano? Naglagay ng butter para sa panggisa tapos biglang magba-brown. Yun yung tinutukoy ko. Pagkatapos ngayon, nilagay ko na dito yung sibuyas. Paglagay ng sibuyas, ginigisa ko lang for around 30 seconds. At nilalagay ko na kagad yung bawang. Inuuna ko muna yung sibuyas bago yung bawang para nang sa ganon, hindi kagad masunog yung bawang. Dahil nga yung bawang ang pino-pino ng hiwa natin. Ano? Kapag ito yung inuna natin tapos mainit na yung butter at yung oil combination, may tendency yan na mag-brown kagad to the point na baka masunog yung labas tapos yung loob hindi maluluto basta-basta. Pagkalagay ng bawang, dito pa lang natin ito igigisa ng husto. Kahit mga hanggang 1.5 minutes na pag-isa, okay lang dito. Kung gusto niyo na medyo manamis-namis yung kakalabasan nito, ituloy niyo lang yung pag-isa hanggang sa mag-caramelize na yung sibuyas. Ibig sabihin, ipapabrown natin yung sibuyas. Mapapansin niyo naman yan eh. Magpa-brown talaga yan literally. Pero para sa ating niluluto, pinapalambot lang muna natin to ah. Hindi na natin kailangan pang i-caramelize yan. Next naman, ilagay na natin dito yung chicken. Kung mapapansin niyo, no, naka-dice na to. Boneless chicken breast ang gamit ko dito. Pwede kayong gumamit ng chicken thigh, ha? Kasi importante, dapat boneless. Ang isa pa nating pwedeng gawin dito, kung gusto niyo yung shredded, meron kayong chicken breast na boneless, di ba? Or kahit yung may buto, pakuluan nyo lang. Once na kumulo na yung manok, pilas-pilasin nyo lang. Tapos yung laman lang yung ilalagay natin dito. Ginigisa ko lang to hanggang sa maging light brown na yung kulay ng outer part ng chicken. Mapapansin kasi ninyo kapag hilaw, medyo pinkish, di ba? Then pabayaan nyo lang na mag-rest for around 30 seconds tapos haluin nyo uli. Kung mapapansin niyo ngayon, after mga 1.5 minutes pa lang ito, ha? Nagla-light brown na lahat ng chicken, ano? Kaya importante rin na pinapabayaan muna natin for a while. Ito yung 30 seconds na sinasabi ko kanina. Para nang sa ganun, mas mabilis na maluto yung chicken. Habang nangyayari yan, mapapansin niyo, nagtutubig na. Diba? Bukod dun sa mantika, parang dumami yung liquid, no? Yan yung katas ng chicken. So, okay lang yan. Ituloy lang natin yung pag-isa dito hanggang sa mag-evaporate na yung katas na yan. At this point, pwede na nating ilagay yung celery. Pagsasamahin ko na, yung celery ribs o yung celery stalk, pati na rin yung dahon. Kung gusto niyo na mas maging pronounced yung lasa ng celery, pwede nating igisa muna yung celery pagkatapos ng sibuyas bago ilagay yung chicken. Ginigisa ko lang ito ng mga 1 minuto. Isa sa mga advantages ng paggamit ng boneless na chicken na nakadice ng ganito kaliliit ay ang bilis ng pagluto. Kasi guys, right now, itong chicken na to, lutong-luto na yan. Kumbaga, ina-extract na lang natin yung lasa dyan. Kaya nga, pwede na nating ilagay dito yung carrots ngayon. Para igisa na rin natin. Mas maganda na ginigisa rin natin yung carrots. Kumbaga, ina-extract natin yung natural flavors ng carrot sa pag-isa. Mapapansin niyo mamaya kapag tinikman nyo itong ating sabaw, iba yung lasa. Talaga namang pronounced lahat ng mga ingredients. At speaking of sabaw, ito na nga yung chicken broth natin. Gamit kayo ng chicken broth or chicken stock, nasa sa inyo. Pagkalagay, konting halo lang muna. At tatakpan ko lang. Pabayaan lang natin na kumuluto. Ito yung gusto ko dito sa chicken macaroni sopas natin eh. Ang bilis lang lutuin. Actually, pagkakulo niyan, pwede nyo pa i-simmer yung chicken. Pero para sa akin, since kunyari nagmamadali kayo, no? Pwede nyo ilagay kagad yung elbow macaroni. Pagkalagay ng macaroni, haluin nyo lang muna saglit. Kasi yung macaroni, di ba, kailangan pa natin ng ilang minuto yan para maluto mabuti. Usually mga 10 minutes, di ba?
habang niluluto yung macaroni, sinesimmer na natin ngayon yung mga ingredients. So, na-absorb din ng macaroni yung lasa niyan. At yung dami nga pala ng macaroni, depende yan ha. Huwag nyo lalagyan kagad ng sobrang dami. Dahil kapag dinamihan ninyo yung macaroni, ang mangyayari dyan, baka i-absorb lang ng macaroni yung sabaw. So, hindi na magiging sopas yan. Baka maging pasta na, no? At eto nga, magdadagdag pa tayo dito ng evaporada o yung evaporated milk natin. So, yung dami ng evaporated milk, depende yan sa inyo kung gaano nyo gusto maging ka-creamy yung inyong sopas. So, gagawin natin medyo creamy to, kaya ubusin natin yung isang lata. Pagkalagay ng evap, halu-haluin lang natin. Guys, diba? So, papabayaan lang natin na maluto na mabuti yung macaroni dyan. Ito na yung time na kailangan na natin itong isimmer. Bago natin isimmer, tinakpan ko lang muna yan. Then, i-observe lang natin kung kumulo na. So, napapansin niyo, di ba? Medyo papakulo na. Kapag nakita niyo na ganyan na, pinabalik ko lang yung takip, ina-adjust ko na yung heat to the lowest setting. Guys, after 10 minutes nating ma-simmer, kailangan ko talaga ma-emphasize no, na simmer. Kasi pansinin niyo, di ba? Hindi siya kumukulo mabuti. Kumbaga, sakto lang. Hindi siya rolling boil. Gusto ko i-emphasize na isinesimmer natin to dahil nga nilagay natin yung evaporated milk kanina. Ayaw natin na i-rolling boil ito dahil ang mangyayari niyan, baka mag-curdle yung gatas. Ibig sabihin magbubuo-buo. Sadya kong nilagay yung gatas sa umpisa pa lang para nang sa ganun, ma-absorb din yan ng elbow macaroni. Para mas maging creamy kahit yung pasta mismo. Pero ang isa pang alternative dyan or isa pang option, pwede nating lutuin yung macaroni or palambutin ito nang wala pang gatas. O ngayon, pwede na natin itong lakasan ng konti. Since malambot na yung macaroni. So makikita ninyo ngayon, visible na yung macaroni natin. Naglalagay pa ako dito ng repolyo. So yan yung repolyo natin kanina. Itong repolyo naman, kahit marami yung ilagay natin, okay lang. Kasi 'di ba, yung repolyo, yung most ng component niya ay tubig naman. So ibig sabihin, kapag niluto natin yan, yung tubig galing sa repolyo, pupunta din sa sopas. Then ituloy lang natin yung pagluto dito. Mabilisan lang to kasi yung repolyo naman hindi naman matagal na maluto yan. Kahit mga 2 to 3 minutes, okay na yan. Ngayon guys, kung papansinin nyo, diba? Etong ating sopas, creamy na. Kung gusto niyo ng mas masabaw na sopas, pwede pa kayo magdagdag dito ng chicken broth. Naglagay lang ako ng chicken broth kanina para mas dumami yung sabaw natin. At hindi ko nga pala nasabi kanina, karamihan sa atin, nasanay na dun sa sopas na may hotdog, no? Kung gusto niyo maglagay ng hotdog, pwedeng-pwede. Igisa niyo na lang yung hotdog pagkatapos ng chicken. Ngayon, timplahan na natin to. Meron ako ditong ground white pepper. Pwedeng ground black pepper, okay lang. Itong white pepper kasi medyo may konting anghang yan eh. Hindi yung maanghang na parang sili talaga, no? Medyo malakas yung lasa ng ground white pepper. Yung parang kumakain kayo ng mami sa mamihan, di ba? Mga ground white pepper yung sinaserve doon. May konting anghang siya pero hindi naman sobra kumpara sa ground black pepper. Kaya yun nilalagay natin. Tapos timpla lang natin ng asin yan. Kung gusto niyo ng patis, patis ang gamitin niyo. Wala ring problema. I-reduce ko lang muna yung init natin na yung apoy. Then, eto pa pala. Kung meron kayong extra na itlog, pwedeng-pwede natin itong lagyan ng nilagang itlog. Optional to ha. Ibig sabihin, kahit walang itlog, pwede. Yan, lagay lang natin yung itlog. Then, yan. Okay na to. Guys, ready na yung chicken sopas natin. Ililipat ko muna to sa isang serving bowl, then tikman na natin. Ito na yung chicken sopas natin. Gusto ko dito yung sobrang creamy. Tapos, ang bilis lang lutuin. Nakita nyo naman, di ba? Tama-tama to kapag malamig yung panahon, tag-ulan, or kung trip mo lang. Kahit nga pang midnight snack pwedeng-pwede. Ang tanong ano ba ang lasa nito? Guys, nakita nyo yung sabaw niya? Ayan o. Creamy. Tapos malapot-lapot pa. Wala tayong dinagdag dito ng pampalapot ha. Sa tingin ko, ito yung starch na galing dun sa elbow macaroni. Humalo dun sa gatas, dun sa evaporated milk. Pagdating nga sa lasa, sobrang flavorful. Kasi nga yung chicken, niluto natin ng maayos, ginisa natin yung carrot, pati yung celery, so lumalasa talaga sa sabaw. At ang maganda ba dito, gumamit tayo ng chicken broth, which adds flavor to the soup. Ito yung tipong comfort food, masasabi ko talaga. Ito yung umuulan, or
Medyo iba yung pakiramdam mo. Guys, ang sarap. Sana masubukan yung recipe natin, At mag-comment lang kayo kung ano pa yung mga dishes na gusto nyo i-feature natin dito. Maraming salamat sa pagnood ng ating video. Doon sa mga hindi pa nagsasubscribe, i-click nyo lang yung subscribe button, O tara, kain tayo!